At yun nga no mga kabayan, sa pagpapatuloy nga ng mga balita kaugnay sa matinding sinapit ni Aling LB, ay meron ngang kapapasok lang na balita no mga kabayan, exclusive. Alias Maribel na dating tauhan ng pamilya Ruiz lumantad na rin. At ayon nga sa kanya, siya rin daw ay naging biktima nitong amo niyang si Franz Ruiz nung siya nga ay nagtatrabaho pa sa kanilang pamilya. Ayon nga dito kay alias Maribel, minsan nga daw tinaga siya nito ni Franz Ruiz. Buti na lang at hindi ang matalas na parte ng itak o gulok ang tumama dito kay alias Maribel. Kaya pinay lamang ang kanyang tinamo. Hindi rin siya nakaligtas sa mga pagmumura at pananakit nga nito ni Ginang Franz bago pa dumating sa kanila si Aling LB. Kaya naman nang dumating na nga si Aling LB sa kanila noong 2017, napagpasyahan na nga nito ni alias Maribel na umalis na doon at tumakas habang hindi na siya ang pinagdidiskitahan nitong kanyang among si Franz Ruiz. Sa tingin nyo mga bayan, nagsasabi ng totoo itong si alias Maribel patungkol nga dito sa kanyang among si Franz Ruiz? Comment nyo ngayon sa baba at huwag nyo nga kalimutang i-hit ang like at subscribe button para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Kabayan, panoorin natin ng kabuuan ng video ito. Si Nanay LB po, nagkasama kayo doon? Nagkikita po kayo? Magkasama po kami pero hindi po kami nagkikwentuhan. Basta ang ano namin, trabaho. Pag nagkikwentuhan kami, nagagalit ang Franz. Ako ang laging sinasaktan ng Franz. Hindi ko po alam kung anong dahilan. Kailan po nagsimula ang pananakit sa inyo? 2017 po. Mga ilang araw lang po na siya nagbait sa akin. Tapos po yung bait pala niya, ako niya relaang. Tapos nung tagal-tagal, lagi pa akong kinukurot sa likod. Tapos nung pinipingol ang tainga, gawa po pag ako tinatawagan, hindi ako agad nadais. Siyempre malayo po yung trabaho ko namimingol po siya ng tainga. Ano pa po yung ginagawa sa inyo? Sinasuntok ba kayo? Binubugbog? Hindi naman po na nambubugbog ay nangungurit na po sa likod. Pag minsan nakasunod sa akin, nakakurit na laang. Ano po yung pinakamalalang ginawa sa inyo? Yung pong pagtaga po sa kamay ko na buti nga po, hindi po yung talim, yung likod ng gulok. Paano po? Pakita nyo po. Pagayan po ang sabi ko. Sabi po sa akin, takutin mo itong pasurang iray. Sa lambisa po Hindi siya naman nagagayat-gayat ng mga gulay. Eh di nung matapos po siya, di hindi po ko lahat. Yun naman sa ako nakalagay dyan. At pagdakot kong gayaan, ginayon yung aking kamay, ang gulok po. Ano po? Tinaga po. Ang kamay niyo? Opo. Bakit po tinaga? Umaga po yun, marami nakakita ng oras na yun dahil marami nabili. Eh di sabi ko, nakakasakit ka na kala mo nyo nakakasakit. So, papakita niyo, bakit siya tinaga sa likod, sa kamay? Dalawang kamay po, ganun? Eh, nakagayon nga po Ay, dito po sa kamay kong ito ang gulok Bakit po? Tapos Hindi, gusto ko po malaman, paano po ginawa? Pakikwento po sa amin. Ginayon ko po yung kamay ko. Bakit? Dadakutin ko po yung mga basura na kanyang inano sa gulay, yung mga bulok ng gulay. Tapos, nandito naman sa tabi ko siya. Hawak niya yung gulok. Ay, ba't ginayon na lang po sa kamay ko? Ano po yung ginayon? Tinaga po sa kamay ko. Ako pong unang-unang panahon yung lagi niya sinasaktan. Pero ano po, hindi po kayo nasugatan? Mabuti nga po hindi talim, yung likod ng gulok. Pero yung mga katulong po nandoon pa noon, ng oras na yan. Ano yung pananakit sa inyo? Pangungurot, araw-araw po yun? Tapos po, pag kunyari ako'y utosan, siyempre, mahirap din naman yung trabaho ko pag paglalaba, paglilinis ng yung budiga. May budiga po sa barangay sa Isno. Sabi sa akin, buti ka bagal na bagal mong tumarbaho, kanina ka pa doon, sabi. Naglalaro ka na lang yata doon, sabi ko. Di tignan mo ka akong trabaho ko kung anong ginagawa ko doon. Bantayan mo ako. So, paulit-ulit po yung Paulit-ulit po yung ginagawa niya sa akin na gayon. Hindi, yung pananakit po sa inyo paulit-ulit? Opo, araw-araw pag kayo napasok, laging akong minumura. Pag minsan late na ako. Sabi sa akin, late ka na Digang usapan natin, alas 5 pa lang ng madaling araw daw, nandun ako sa tindahan. Siyempre naman po, alam naman
sarado pa yung mga tindahan na iba, nandun na ako agad. Nakakahiya naman sa tao. Pero po, yung pananakit sa inyo, bakit kayo tinaga? Hindi ko nga po alam eh. Hindi ko maintindihan ba't ganyan ang ginagawa sa amin. Bakit yung paulit-ulit yung pananakit? Opo, araw-araw ko na pag ako napasok. Araw-araw ako napasok, araw-araw din po akong ginasaktan ng gayon. At araw-araw din ako minumura. Eh, sabi kayo ikaw pinasisweldohan ko, sayang nga ikaw sinapasweldo ko sa inyo, bagal na bagal yung kumilos. Kailan po kayo umalis? Ano lang po ako doon, ay yung 6 na buwan lang ako doon. Hindi kayo nagtagal. Kailan po kayo umalis? Anong petsa? Hindi, nagtrabaho ako ng April. 2017. Opo. Kumalis pa ako ng December. Nakikita niyo doon si LV na minumura lagi? Kami lahat po, pag magagalit sa amin, kami lahat minumura. Pag may kunting kamalian, minumura kami. Hindi lang naman ako nakakarating ng mura, pati yung mga kasamahan ko. Oo. Ngayon, Nay, nung mapanood niyo si LV, nung malaman niyo nangyari kay LV, ano naramdaman niyo? Adi, siyempre po, masakit ang kalooban ko at yung kasamahan ko ay ginagaloon nila. Nagulat kayo sa nangyari kay LV? Opo. Bakit po kayo ngayon lumantad? Bakit po kayo maharap ngayon? Bakit po kayo ano po ang gusto niyo mangyari? Para po makatulong sa kasamahan ko po para mabigyan ng justisya. Kayo po nais niyo din ng hustisya? Opo. Handa po kayo na tumistigo? Handa po. Magsasampa din kayo ng kaso? Opo. Pinapasweldo ba kayo doon, Nay? Hindi ko nga po alam kung nakuha ko yung sahod ko noon dahil natakot na nga ako nung pagtaga sa akin, hindi ako Bakit po kayo umalis? Natakot kayo? Natakot na nga po ako eh. Anong petsa ba yung kayo tinaga? Buwan din po ng December yun. Kaya kayo umalis? Oo. Ay nagkasakit na po ako noon eh. Parang nagulat na yung nagwala na yun sa isip ko yung kwan. Sabi ko hindi na ako papasok doon. Baka sa susunod hindi lang ganyan mangyayari sa buhay ko. Baka ako tinaga na naman ako o binugbog ako doon. Hindi ko pa alam kung anong ginagawa sa akin. Bakit kayo nagkaroon ng lakas ng loob po na humarap ngayon? Para pong matulungan ko po yung kanyang binulag. Oo. So, dahil napanood nyo na sa... Opo. Napanood ko po sa Facebook. Ayun. So, handa po kayo. Opo. Sobrang sakit ba yun na nangyari sa inyo? Siyempre po, kasamahan ko po yun. Babae rin ako eh. Siyempre, natataktan din ako sa nangyari sa kanya. Ngayon pa, may takot pa rin kayo kay Franz? Ay, hindi na ako nakakot sa kanya. Hindi na ako natatakot dahil kung minsan nadaan po ako doon sa tindahan niya. Pag minsan sinisigawan niya ako noon. Nung mga 1 buwan siguro akong umalis sa kanya, padaan-daan ako doon sa kanya hanggang harapan ng tindahan. Ay, hindi ko naman pinapansin. Sabi ko, iyay ka dyan magsigaw. Parang sinisigaw po sa inyo? Sabi niya Ate Bing, pumarito ka. At ikaw ay kukunin kong kasamahan dito. Magtinda-tinda, sabi. Pati yung kapatid niyang isa, yung dalaga pa noon. Sabi ng Ate Franz, kung daw pumasok ko daw doon. Sabi ko, ayaw ko. Ayaw ko na. Yung ginawa niya sa akin. Okay. So ngayon po ay talagang kahit hindi kayo natatakot na tumistigo, wala kayong takot. Hindi na kayo lalaban na kayo. Opo. Opo. Sige po. May gusto kayo sabihin kay Franz? Sa dati yung amo? Sa nangyari ito? Ang masasabi ko po, siguro po, ito na ang karma sa buhay niya, sa mga ginagawa niya, sa mga kasambahay ng katulad ko.